Rush hour traffic, ang solusyon ng marami dyan, LRT. Pero anong klaseng biyahero ba kayo sa LRT? Pagsakay, kung di mag-gadget, matutulog. Napagtuunan nyo na ba ng pansin ang mga kwento sa likod ng mga estasyon nito? Kilala nyo ba kung sino si Betty Go Belmonte? Si Legarda o ano ang puresa? Dekada 70 pa lang daw sakit na ng ulo ang traffic sa Maynila. Kaya isa sa naging solusyon ng Administrasyong Ferdinand Marcos Sr. magtayo ng isang rapid transit system. Ang light rail transit o mas kilala ngayong LRT. By the 1970s, pamdam na yung traffic na bubuo sa Manila. Kaya 1917 doon pinag-abaran ng gobyerno sa tuon ng Japan paglagay ng mga miles na threat. Sinimula ng pagtatayo ng LRT noong Oktubre 1981 at Disyembre 1984. Binuksan na sa publiko ang kauna-unahang LRT, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Gamit ang mahigit 60 light rail vehicle o bagon na nagmula sa Belgium. Mahigit 4 na dekada ng sineserbisyohan ng LRT, ang mahigit 460,000 pasahero nito. Hanggang ang LRT, bumaybay na rin ang EDSA at Quezon City, ang LRT2. Kasabay ng pagbiyahe sa LRT2, pwede rin matuto ng ilang mahahalagang yugto ng ating kasaysayan sa pamamagitan ng kasakay-sayan. Kung ang LRT1 ay bumibiyahe mula Fernando Po Jr. Station sa EDSA hanggang Dr. Santos Station na dating sukat, binabaybay naman ng LRT2 o ng Purple Line ang Antipolo Station sa Marcos Highway hanggang Recto Station sa Maynila. Ang tanong, Empoy, nakapag-LRT ka na ba? Ay, hindi pa, di ba? Kaya for today's video, maging commuter ka for a day sa LRT2. Simulan mo ang iyong biyahe sa Cubao. Bibili muna tayo ng ticket. May ice candy po. Ay, sorry. Hindi, ano po, papuresa. Puresa. Ito tayong puresa. Ayun. Alam niyo ba na bawal ang camera pala dito sa LRT. Kaya ngayon, ako muna magkakamera itong sa cellphone ko. Alright. Kita kids, Puresa, Fifo. Makakasakay na ako sa wakas ng LRT! Dito na ako ngayon sa loob ng LRT. Bago tuluyang iwan ni Empoy ang Cubao, alam niyo ba mga ka-wonder na nagmula raw ang pangalang Cubao sa salitang Kuba? Ayon sa mga kwentong bayan noon, may Kuba raw na nakatira dito na naging gabay ng mga tao. Meron daw mga sighting o nakakakita yung mga iilang nakatira doon ng Kuba. So parang kumbaga, sumisigaw sila pag nakikita nila yung mga Kuba. Oh, Cubao, oh. Kuba, oh. Tapos, yun na. Hindi pa ito totally verified. Parang ano pa lang yun, urban legend. Hanggang ang Kuba naging Cubao, na ngayon sentro na ng komersyo sa Quezon City. Mga ka-wonder, sobrang ang ganda dito kasi nga, di ba, sila nakaupo sila. Ako nakatayo ako, siyempre, di ba? Hello po, kuya. Ang lamig ng aircon, tapos ang kagandahan dito is sa sobrang tangkad ko, hindi ko siya abot. Eto. Next station, Betty Go Belmonte. Ooh, next station. Ano daw? Betty Go Belmonte. Ang Betty Go Belmonte Station, ipinangalan sa ina ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. So nung initial planning stages, Boston Station yung pangalan nung ngayong Betty Go Belmonte kasi mas nakatapat siya sa Boston Street intersection at Aurora Boulevard. Pero nagkaroon ng mga realignment as siguro nung nagpaplano at nagko-construct na, kaya naging Betty Go. So, what's the next? Gilmore.
Station, J. Ruiz, B. Mapa, doon nakatiraw si Joe Mapa. Siyempre pa, ang Puresa. Ang ating pupuntahan after Puresa is Legarda and Recto. Yung pala, Recto palang dulo nito. Next station, Gilmore. Gilmore. Si Gilmore, kilala nyo? Tao ba ito? Hayop? Lugar? Pangyayari? So yung Gilmore Station naman ay pinangalan kay Eugene Allen Gilmore. So isa siyang kolonyal na opisyal nung panahon ng mga Amerikano. O, paalala Empoy, kapag nakatayo sa loob ng tren, dapat humawak sa grills o nakatalagang hawakan at huwag kang mag-pole dancing Empoy, dapat laging ligtas ang pagbiyak.